May gabi sa tanan. Dito manglangan dirita sa Luke chapter 10. Luke chapter 10 verse 1. Salamat sa Ginoo nga naata karon nga maminaw sa iyang pulong. And before si Pastor Mawali, so preaching training ta. Luke chapter 10, nana mo? Atong basahon sa verse number 1. Okay, ready, go. After these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come. Let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat Lord sa gabion. Salamat sa protection nga magihatag kanamo. Ug una sa tanan Lord, pasayloa kami sa mga kalapasan nga mga nabuhat animo. Please cleanse us Lord God by the precious blood of Christ. Ug himuha kaming angayan karon Lord sa pagpaminaw sa imong pulong, sa pagkat-on sa imong pulong Ginoo. Usab diri kanako Lord, nga ikaw makahimo na kong angayan karon sa pagwali sa imong pulong Lord God. Usa ako katawo nga makasala Ginoo, akong gihambol akong kaugalingon diha kanimo Lord. Nga imo kong gamiton karon aron sa pagwali sa imong pulong Lord God. And I pray Lord nga ikaw makagiya kanamo matag usa nga pinaagi sa Holy Spirit Lord God nga makatunan sa yano imong mga pulong ug pinaagi sa imong baba Ginoo nga imong gamiton. Nga dili akong pulong Lord God may mawali, apan imong pulong may mawali karong gabi una Lord. Amo ito giyantanan da kanimo sa ngalan ni Jesus nga bugtong manluluwas. Amen. Okay, diri gipadala diri ni Christ. I think na wali na ni pastor ang kaning gipadala ang katong 70 no. Nga nakuha na to. Nya mao ni among na devotion, family devotion pag I think Monday. Sa pag Monday. So gipadala diri. So makuha na to nga naay mission gihatag ang Ginoo sa kaning 70. Nagpadala siya sa 70. And then makuha na to diri nga every city and every place nga gipadala nga murag kita ba. Samtang naa si Kristo na dito ni balik na sa langit, kita gipadala pud niya. Makuha na to nga go ye therefore and teach all nation. Nga makakuan pud na nga na pila na ka years ang nilabayan nga pulong pero na padala gyapon diri nato ba. So the mission na ay mission nga dapat buhaton nila sa una nga which is ni padayon gihapon karon. Nabatay burden ani sa paggo aron mugo ta sa kaning mission nga iwali nato ang pulong sa Ginoo. Dili lang kay ang pulong sa Ginoo kundi ang gospel mismo nga pagkamatay, pagkalubong ug pagkabanhaw ni Christ kay kani nga time wala pa baya ni. Gisend out pa lang ni. Ikuan pa lang ni nga kuan ba ang atong makatunan diri nga giunsa pag-send sila ni Christ, gipahingmangnuan sila ni Christ unsay mahitabo ninyo aning hitabua or kaning ikaadto ninyo, ika-go ninyo. So verse number 2, therefore said he unto them, kumpulay yung Bible diha ang pagkasuwat. So pulong na ni Christ, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest. Kaya bisan sa na to nga magsigitag wali sa pulong sa Ginoo kung dili nagialaw sa Ginoo wala gyapon ta mabuhat. So atuwa is paghangyo lang gyud ta sa Ginoo gyud, Lord, usa ba ka ako sa harbisonon or usa ko sa mo harvest? Pangutana na to tong kaugalingon ba? Kaningon si Christ diri, few ra gyud. I-pray nga usa ka ato nga mo harvest. Or basin i-harvest pug ka pero si Satan ang mo harvest. I-harvest gyapon pero padung di ay sa tares di ay. Padung sa sugnod, way kapuslanan. Pero giingon diri, I hope nga kita ma-harvest ta or na-harvest na gid ta. Kita na himong laborers ta diha kang Christ. Nga makuha na to nga usa ta sa gi-send out ni Christ nga mawali sa iyang pagkamatay, pagkalubong o pagkabanhaw. Nga kinsa to mutuo, harbiso na to. Mo pray pagid ta nga naa pagyoy mo trabaho sa buluhaton sa Ginoo. Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. So sa point number 1, unsay buhaton na to sa mission nga gihatag sa Ginoo diri nato. Kay makuha na mission impossible man gid ni. Mara sa Tom Cruise kuno yan ba. Nga makuha na to dili lalim. Kaya naman tanawa makakuha gid ta nga imposible gid ni
mabuhat din ako nga kani nga mission. Kung ako lang, ako lang moingon nga ganahan ko moadto sa mission. Unya, ningon si Christ mo ni mahitabo ay. So point number 1, we must go. Kay kung dili ta mo go, kinsa pa man di ay. Nganong naa man ta diri sibahan. Nganong nagpa-charge pa man ta diri. Nganong nangayo pa man gyud tag strength sa Ginoo para sa dinaday para gamiton lang sa kalibutan or gamiton na para sa buluhaton sa Ginoo. So we must go and preach the gospel. Verse number 3, go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. Unsay mabuhat sa usa ka nating karniro versus sa kanang wolves. Nga hanas na kaayo, nga muhant, hanas na kaayo nga mukaon og lambs. Nya kita lamb ta didto, gipada nga igo ra gyud tukbon og wiris-wirison ta didto patay dayon. Mo nagisenta, pero pasalamat ta nga naa tay tigbalantay nga nagsend diri nato. Nga dita niya pasagdan. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. Kaya nga ni, kung musalot ka diya sa mga tao, basin ikaw ang tagdon. Ikaw ang himayaon sa mga tao. Uy, kani, mauman ni siya, may kami siya mamnulti. Kani siya tawhana, manabang magini siya. Kani siya tawhana, kuan manggid kani siya. So dili na si Kristo maoy, mahatagan og dungog. Kundi ato ng kaugalingon. Ayaw pagdaog bisan unsa diha kay ikaw tagakuot nimo hatag may tay mo ihatag sa kuan ang himaya dito sa Ginoo. What if kung naa nimo imong ang kunon? Ayaw ang kuna ang glory gyud ihatag ginato diha sa Ginoo because mo kuan gyud ta. Basta mapuno na ganita sa kaning himaya gani mabuto man gyud ta. Mudagko man ginatong gyud. Sumabi taw, wala pa'y grado, nanay grado, makuha na to, matiperensya na to. Para mailhan ni mga usa ka tao, tagae siya kwarta. Tanga na to. Magnifier or makuha na to, mahibawaan ginato ang batasan sa usa ka tao kung naa nay kwarta. Sa dihang wala siya kwarta, unsa man. Kung naa siya kwarta, unsa pa gyud. Makuha na to nga, one day millionaire lang. Makuha na to. Nga, gingon na to diha, ayaw pagdala og purse. Ayaw pagdala og script. Kaya nga naman, mahimot ang plastic dito. Ibuhat na lang nato because mao man good. Gingon sa pulong sa Ginoo pero dili heartily. Kaya nga naman, ay tagisubay. Basta mao gani ang pangutana gani, mao ni ang answer. Basta mao ni ang hanay sa akong pag-istorya, basta mabother ni siya, malos na ko. Di na mahanay. Pero kung atong ipakuha ng Holy Spirit, ipa-flow lang yun ang Holy Spirit diri nato. Mao na. Ayaw pagdalag script. Verse number 5, and into whatsoever house you enter, first say, peace be to this house. Kaya gisenta dito sa Ginoo para dili ta makigubat nila, dita makigubot nila, apan maghatag ta nila og kalinaw, nga gikan diha sa Ginoo. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. Pasalamatan, the same house remain eating and drinking such things as they gave, for the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house. Then verse number 8, and into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things are as set before you, and heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Ato gid iwali ang pulong sa Ginoo. Ang ebanghelyo sa Ginoo dili gid ang atong kinabuhi maoy mabida sa pagwali nato sa ebanghelyo. Do ato may istorya nila ang atong na-experience diha sa Ginoo. Di lang experience unsa ta kang ngilngig aning kalibutan. Unsa ta ka maayo mo istorya. Apan ato ipahatag sa Ginoo gyud ang himaya dili atoa. Muna sa verse number 10, but into whatsoever city ye enter and receive you not, go your ways out into the street of the same and say,
Dili ta tiwason kay napa na kuan. Murag mao na akong conclusion. So, the mission is impossible siya. But we must go. Do kita sama sa usa ka lamb, gipatunga-tunga, giitsa sa tunga-tunga sa nagtapok nga wolves ba. So giunsaon kay tan-awon ra ba kana nila? Wa oy, imong tiil ha. Ako ang imong dunggan. So gipart-part na ta pero pasalamat ta nga nahin tigbalantay ginato. Nga mas kusgan pa sa wolves. Ikaduha, we must rejoice. Sa dihang gipasenta sa Ginoo didto sa mission, kailangan gyud mugo gid ta. Then ikaduha, kailangan mo rejoice ta. Unsa to i-rejoice? Verse number 17. Tanawa, sa dihang ning return ang 70, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Kuyawa, no? Lipay sila, kaya nakakas out sila devil. Mapakapahawa sila og Satanas. Liman gana. Kita ka ano, kung nainana ba, marag mahadlok. Naya gani mo sit-sit sa gawas, gani mahadlok na mga ganita. Maka na to, kanina hinoon na makita ni mga giposes ganyan na, kuhan, lipay ka, uy, of course. Pero verse 18, gitubag sila ni Christ. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Kuyaw kayo. Si Satan, gipadala aning kalibutan na, hayag siya, di siya darkness. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. Nahas na mo na. Nga makapakas out mog devil. Kay si Satan, makabuhat pa na para linglahon. Ang mga tao, para muadto nila. And over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kung kita naa na tadyak ang Kristo, dili na gyud maka-hurt si Satan diri nato. Ang hunahuna ra gyud nato may nag-torture na to. But sa verse number 20 nawa, notwithstanding in this rejoice not. Ayaw mo pagkalipay ana. Kay makawan ka ba nga unsa sila ka-excited nga ni-report ni Christ nga Lord Jesus Christ, nakakas out ng mga devil. Amo na pahawa dito sa usa ka tawo. Nya amo na share mong pulong. Pero gingnan sila ni Christ, notwithstanding in this, rejoice not that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice. Unsa man? Because your names are written in heaven. Ato ang kalipay na ara gid diri kutob sa kalibutan gyud. Wa gid ta kaunahuna ba? Whether makas out na nako nga devil or dili siya makas out manggani, pero akong pangan nasuwat naman didto. Unsa kanindot nga naatay dako nga problema diri ra kutob ning kalibutan pero wa gid ta kaunahuna nga atong nga na suwat na didto sa langit. Nga bisan unsa kadako or kagamay sa atong problema ning kalibutan na, wa gid nato ginahuna ba? Mao man na hitabo. Sadi lang. Ako nga nasuwat na bitaw sa langit. Wa man siya nituo ni Kristo. Sadi lang. Nasuwat man ako Kay kung mag-uol ta atong ginikanan, atong mga kaliwat, ngawa, nasuwat ang ilang ngalan, sadi lang. Masuwat ra lagi na po nila. At least, ang imuha nasuwat na. Di lang ta mo surrender sa mission nga gihatag sa Ginoo ning larga ta. Ni rejoice ta because wa ta nakakas out ang devil o wala. Ni rejoice ta because kita naluwas ta. Kaya ningon ng Bible, ingon siya, kung ikaw maluwas ka, ay kabalaka, imo pala ikabanay. Dili man karon, kaya kita magudato magunahon na gusto ko maluwas sila karon. Nya, ingon na wait lang good. Or basin da ino na ila. Kay gipredestin na gidrabadaan sa Ginoo. Kinsay mga lagad niya, kinsay maluwas, kinsay dili. Nara ginato whosoever lang yun atong sharean, di lang ta mo pili. Kaya naman, di ta mag-uol because our names are written in heaven. Ayaw ka-guol if they refuse. Nga naman, sa verse number 10, balik ko na to. But into whatsoever city ye enter and they receive you not,
go your ways out into the street of the same, and say, even the very dust of your city, which cleaveth to us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you. Even ang abog nga naa nimo, ipagpag na dito. Kaya naman, kung na mo ipagpag, basta ikaw mapagpag, din alang kumawaloy, din mo tayo sila mo dawat, day. Kikunis-kunis na minon ko na, gidibati na minon ko nila noon. Ba't ingon ng pulong sa Ginoo, ingon si Christ, ipagpag na. Iana na. Kaya para makuha ni mong nauna ni mo ba, next na pod. Di ko mo surrender. Kaya bisa ng ilang abog, wa na ako. Verse number 12, but I say unto you that it shall be more tolerable in that day for Sodom than for that city. Kabaw taon sa naitabo sa Sodom, kung sa to ka wicked, pero kani gi-reject na nila ang pulong sa Ginoo. Woe unto thee, Chorazin, woe unto thee, Bethsaida, for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting a sackcloth and ashes. Kay bisan sa kani mga wicked nga lugar, nirepent pagid sila. Pero kamo, wa mo gipili sa Ginoo. Ako ipagpag ang abog nga naa sa inyong city. 14, but it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. Verse 15, and thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shall be thrust down to hell. Grabe na kayo, pataas na kayo. Pero ipagpag na, ayaw ka discourage. Rejoice, because your name is written in heaven. 16, he that heareth you, nga naman, magakalipay ta, di ta mag-uol. He that heareth you, heareth me. And he that despiseth you, despiseth me. And he that despiseth me, despiseth him that sent me. Di kita ang gi-reject. Gisend lang ta. Ning answer lang ta sa call. Ang atong ngalan na suwat na sa langit, niya magulgool ka diha, nga gi-reject ka, kisa di gi-reject nila day. Kisa gi-despise nila, wala lain. Ang Ginoo. Niya kita, magulgool po ta, kay gi-reject ta, dili lagi ikaw ang gi-reject. Ang Ginoo, ang ilang gi-reject. So we must go, we must rejoice, ug di dapat ta mag-uol kung gi-refuse ta. Because kita, gisend out lang ta, dili kita ang gi-refuse, ang Ginoo mismo. Amahan nga langit nun, daghang salamat Lord sa gabion. Salamat sa imong pulong. We pray Lord, nga kami mugog yun, o magakalipay yun kami Lord, nga mong ngalan na isulat na dito sa langit, Ginoo. O nagampo kami Lord, nga mo gid ma-share ang imong pulong, ang ebanghelyo dito sa mga katawhan Lord. Aron pod masuwat pod ang ilang mga ngalan dito sa langit, Ginoo. Among giampo nga matag usa diri kanamo. Nga dili kami ma-discourage kay tungod dili kami ang gi-refuse Lord kundi ikaw ang ilang gi-refuse, Ginoo. Matag usa diri kanamo Lord, among gihangyo ang Holy Spirit gud nga mga guide diri kanamo sa mga tawo nga among sharean, nga dili kami magsalig sa among kaugalingon nga mga knowledge, Ginoo, apan magsalig kami sa guidance sa Holy Spirit Lord. Tabangi matag usa mga kalipay, Ginoo, sa pagpangalaga diha kanimo. Ang tabangi matag-usa nga naay kasing-kasing gyud nga abli karon gabion na sa pagdawat sa imong mga pulong Lord. Among gihangyo Lord nga ikaw maagiya ni pastor sa pagwali sa imong pulong karon, give him strength, Ginoo. Nga matag-usa po diri kanamo nga magakalipay gyud Lord sa pagdawat sa imong pulong, among empty among kasing-kasing hunahuna karon aron sa pagdawat sa imong pulong Lord. Ug we pray nga matag-usa po diri kanamo, Ginoo, nga maginampuay o magigugmaay nga gamit imong gugma, Ginoo, og sa mga kaubanan pod nga nagpadulong diri sa pagsimba diha kanimo Lord God, ikaw makahatag protection usab og diri usab kanamo, Ginoo, sa pagpaminaw sa imong pulong. Amo itugyan tanan diha kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among bugtong nga manluwas. Amen.